So, what's up sa inyo mga kuya? Ako nga pala si Pilen at nagbabalik na naman tayo dito sa Grow a Garden. So, mga kuya, ito na nga, dumating na yung update, yung inaano natin, which is yung pet mutation update. Actually, sa totoo lang, ang dami kong complain sa update na to, no? Gusto ko sana pag-usapan yung mga hindi ko nagustuhan dito sa update. Wala akong reklamo dito sa pet mutation, which is yung pinaka-highlight nung ng update na to. Wala akong problema doon. Ang problema ko is yung sa pet EXP tsaka doon sa mga bagong pets na dinosaur doon lang actually. So, bala ko lang sana pag-usapan natin tong buong update na to. Mag-share lang din ako ng thoughts ko about sa update. So, bago natin umpisahan tong video to mga kuya, syempre hindi muna natin pwedeng kalimutan ang mga pa-wash up. So, umpisa natin mga kuya dito sa bagong Dino Machine. Walang kahirap-hirap. Ang dali nitong event na to. Nung simula pagkalabas na max kagad namin to. Maganda siya actually. Maganda yung bagong Dino Machine, yung incubator. Kapag na-max nyo, ang bilis na lang ng cooldown niya. Tapos, marami pa kayong egg na nakukuha. Which is sobrang ganda, okay? Napapabilis yung nyo, pag-stock nyo ng mga itlog. Maganda kasi siya. Nakakapagtabi kayo in case na mawala yung event, at least meron pa kayong itlog, diba? Yun yung maganda dito sa Dino Machine. Yun yung nagustuhan ko dito sa part na to. Then dito naman sa mga bagong recipe, mga kuya, kung nakita nyo na, next video natin to, check natin to isa-isa. Actually meron na ako lahat nito. Na crop ko na kagabi pa. Tapos titignan na lang natin. Ang napansin ko rin, etong mga bagong seeds na nakuha natin, hindi siya progressive type katulad nitong nitong sa may summer event. Kita nyo? Diba kailangan nitong face lily para makagawa ng aloe vera. Yung aloe vera kailangan para makagawa ka ng guanabana. Itong prehistoric, siya, horsetail lang yung kailangan. Para dito sa dalawa, sa Lingon tsaka Amber. Tas yung Grand Volcania is wala, lang, Ancient Seed Pack tsaka Dino Egg lang. So mas madali siya compare sa compare last time na event recipe seed, no? So titingnan natin yan mga kuya bukas kasi kompleto na talaga ako ng seed. Bukas ko nga lang i-check, no? Ang ganda ng mga seed, actually ang gaganda ng mga seed. Wala din ako reklamo diyan. Pagdating naman sa crop mga kuya, ito tinuloy talaga nila, Akala ko talaga hindi nila itutuloy ito eh. Medyo pangit tong ginawa talaga nila dito sa may sa may small treat tsaka sa small toy. Parang hindi siya worth it. Isipin nyo, small EXP boost lang. Tapos ang crafting recipe is dragon fruit. Okay? Isipin nyo kung gaano kamahal 'yon. O minsan madami tayong dragon fruit. Madami din naman ako dragon fruit. Ilan ba dragon fruit ko? Seed, may 17 ako, pero mauubos kagad dyan kapag ginawa ko to kasi isang buong dragon fruit seed to eh. Okay sana kung dragon fruit na lang yung bunga niya, di ba? Kaso seed yung hinihingi, kaya medyo mahal. Hindi siya worth it talaga para sa akin. Pagdating naman dito sa gear shop, kasi nga nilagyan din nila, ito yung mga medium. Ang reklamo ko naman dito sa mga medium, hindi sila nag-i-stock, okay? Sobrang bihira nila mag-stock kahit medium, kahit legendary lang sila. Mas madalis pa mag-stock yung Godly Sprinkler kaysa sa dalawang to, Diyos me. Bihira ko lang makita itong mga to. So, tingnan natin kung ilan yung medium ko. Meron ako 24 piece ng medium toy, tapos yung pet treat naman na 6. So sobrang bihira lang nila mag-stock. Ang ko lang, sana iayusin nila Jandel to na nag-i-stock often as advanced sprinkler kasi parehas naman sila legendary. Kasi ang point kaya nilagay ito mga kuya, kasi kung naguguluhan kayo, para magamit nyo yung pet mutation. So maganda dito pala ginawa na sa pet mutation, level 50 na lang yung requirements. Pero ang problema nga, kapag wala kang level 50 katulad ko, ang maaasahan mo lang is ito. 'Di ba? Itong mismong gear shop na magbenta sa iyo ng either lollipop
para mabilis. Kaso sobrang rare din mag-spawn yan. Etong dalawa, etong medium trip, bihira lang din mag-spawn. So, malamang sa inyo, hindi pa rin nakakapag pet mutation tulad ko. Pero maganda yung pet mutation mga atit kuya. Walang halong biro. Ang ganda ng pet mutation. Nakita nyo naman ang daming mga, ang daming mutation. Meron tayong 3, 6, 9, 12, no? 12. And almost lahat sa kanila is magaganda. Okay, magaganda halos lahat. Siguro bukod lang sa windy. Alam ko yung windy nagbibigay ng winstock eh. So hindi ako 100% sure doon. Pero ang pinakamaganda yung ascended is nagbibigay ng dawnbound. Alam nyo naman yung dawnbound dapat sa sunflower lang. Pero since kung may pet nyo is may dawnbound or yung ascended na mutation, ang mangyayari, pwede na rin ma-dawnbound yung iba yung mga plant, diba? So ang ganda nun kapag meron kayo. Tapos yung iron skin ata is para hindi kayo manakawan. Hindi ko lang sure kung nagana to sa raccoon. Okay, hindi ko sure kung nagana sa raccoon. Tama, sa raccoon. Para hindi kayo manakawan. Pero hindi ko nakikita yung point para kunin mo to. Kasi pwede ka naman maglaro sa private server mo para hindi ka na talaga manakawan. Tapos, ano mo na lang ulit siya. Kuha mo na lang mas magandang tawag dito, mutation, yung pet mo, no? So, try natin pag-usapan next time tong mutation, yung buo. Kasi madami to eh. Tatignan natin kung saan ba magaganda tong mga mutation na to. Tapos, try din natin i-rank tong mga mutation, okay? Then, yung para sa akin, pinaka nakaka-disappoint talaga, no? Yung pinaka nakaka-disappoint. Yung dinosaur na mga lumabas ngayon. Almost, ilan? 1, 2, dalawa lang yung magagamit mo sa kanila, no? Tapos lahat parang basura na. Itong Patchy tsaka itong Dilo lang maganda sa akin. Kasi yung Parasaur, mga atit kuya. Ano ba nagagawa ng Parasaur? Nakalimutan ko nagagawa ng Parasaur. Ito, Parasaur. So, tingnan natin kung ano nagagawa. Nakalimutan ko kung ano nagagawa nito. So, sabi dito, ayun, cosmetic lang pala to, diba? Ang pangit. Ano lang siya? Pinapabilis niya lang yung cosmetic rate mo para mabuksan mo kagad. Sibang kailangan nun, cosmetic lang yun. Hindi ko alam bakit pa nilagay yung ganong pet. Halos lahat naman dito inahantay lang ng natural cooldown yung cosmetic kasi almost 1 hour lang naman yun. Wala namang umabot ng 4 hours eh. Then next doon sa kanila is yung iguanodon. Yung iguanodon, medyo medyo okay pa yung iguanodon kasi para siyang owl. Okay? Para siyang yung kabaliktaran ng para siyang owl kasi nagbibigay siya ng EXP katulad ng owl pero mas mataas siya. Okay? Mas mataas siya compare doon sa blood owl ata, alam ko. So mas mataas siya. Kaya ang ganda ng iguanodon. Ito yung isa sa pwede niyo magamit. Tsaka yung Dilo. Maganda rin pala yung Dilo. So tingnan natin yung next. Ang next is yung Patchy. Yung Patchy yung pinakamaganda sa kanila eh. Pinaka nagustuhan ko yung Patchy. Kasi yung Patchy mga atit kuya. Ayan o, Patchy. Tingnan nyo yung Patchy. Yung Patchy kasi nagdudup ng ng item na kinakrap. So, minsan kasi, diba may mga quest tayo na kailangan ng dalawa-dalawa or something-something. Pwede tayo mag-equip lang ng Patchy. Tapos may chance na tayo madup yun. Tapos na kagad yung quest, diba? Madali lang. And maganda siya kung magkakrap kayo ng yung Amber. Diba? Kasi ang ganda ng Amber na mutation eh. Okay? Yung spray lang kasi yung makakuhanan nyo nun. Pangit naman yung Raptor. So, hindi nyo magagamit yun. Kaya maganda yung Patchy. Pag magkukuha kayo or mag-grind kayo ng Amber na spray. Ang ganda ng Patchy. Doon magagamit yung Patchy. Hindi ko nga lang sure kung nag-i-stock yung Patchy. Kasi feeling ko lahat ng mga gantong pet. Okay? Lahat ng may ganyang pet na may percent, hindi sila nag-i-stock. Sa tingin ko lang kasi nag-equip ako kahapon. 4 na Sunsnake, walang nagdudup, no? Alam kong maliit lang yung chance pero walang nagdudup sa kanila. So, yun. So, next dinosaur is yung Dilo. Wala akong Dilo dito pero alam ko yung Dilo. Ano ba nagagawa ng Dilo? Nakalimutan ko yung Dilo. Yung Dilo na is nagbibigay rin ng EXP. Tapos meron pa siya isa ability eh. Yun. Either nag-i-spit siya ng Venom para mapabilis yung cooldown or binibigay niya yung pet ng EXP. Ang laking EXP yung binibigay niya every 14 minutes. No? So palong-palo yung binibigay na EXP niya. Ang ganda niya. Actually ang ganda niya.
Kung puro ang gagawin nyo, puro Dilo, tapos may papalevelin ko isang pet para mag level 50. Maganda tong Dilo. Kasi bibilis din yung cooldown ng ibang Dilo. Di magpapasapasahan sila, bibilis lahat ng cooldown ng Dilo. Tapos hanggang maboost nila ng maboost yung isang pet na yon, no? Ang ganda. Tapos yung Anki naman, wala din ako nung Anki. Yung Anki yung bagong 1%, tama. Yung Anki yung bagong 1%. Ano lang siya, parang yung mutation, yung pet mutation na ano, na iron skin, para hindi ka manakawan. May chance mong makuha yung ninakaw sa'yo. Ganun. Sakto lang, parang hindi siya worth it na 1% para sa akin. Parang mas okay yung Dilo naging 1%. Tapos ito yung 3% yung Anki. Then yung ito naman, tong Spinosaurus, napakawalang kwenta para sa akin talaga, no? Kasi tignan nyo naman mga atit ko, yung gagawin niya, every 20 minutes, kakain siya ng random mutation sa 3 fruit ng garden mo. Okay? Tapos, i-roar niya yon, mag-i-spread yung mutation sa isang fruit. Paano kung meron na yung fruit na yun, edi nasayang na yung ibang mutation? Kasi kinakain niya parang T-Rex to eh. Pag kinain niya yung mutation, mawawala yun. 3 mutation yung kakainin niya, tapos isa lang yung bibigyan niya. Unlike sa T-Rex na kakain siya ng isa, sa 3 yung i-spreadan niya. So, bawi na kagad yung kinain niya kasi 3. So, may 2 ka. Positive siya. Ito kasi negative. Negative ka ng 2. So, ang pangit ng Spino. Ewan kung bakit saan ba itong Spino? Ang pangit talaga ng Spino. Hindi ko talaga mag-gets. Okay, nabasa ko. So, kaya daw maganda yung Spino kasi yung Spino is pinaprioritize niya yung mga naka-favorite yung fruit. So, kung may mga fruit kayong pangit na madaming mutation, no? Ibibigay niyo yun, prioritize yung mga naka-favorite. Kunyari ito, yung 6 trillion ko. Diyan niya ibibigay lahat ng ng tawag dito? Ng mutation, no? Kahit naka-favorite, doon niya ibibigay. Kakainin niya lahat, bukod lang yung naka-favorite. So, okay naman pala siya kung meron kayong, kunyari, mga single crop na magaganda. Sunflower, yung, ewan ko yung kung Grand Volcania is single crop, malalaman ko pa yun. Bukas ko pa yung malalaman. Basta yung mga single crop, yung mga isahan ng bunga lang, siguro maganda siya sa ganun. Okay naman siya sa Bone Blossom, pero, depende. Kailangan nyo kasi maraming tanim nun eh. Kailangan nyo maraming tanim ng mga kahit pangit. Tapos, ang gagawin nun, kailangan magaganda rin yung mutation ng mga pangit na yun para kainin ng Spino, tas ibigay doon sa naka-favorite nyo, no? So, nag-guess nyo ba? So, may use pala yung Spino, pero mas okay pa rin para sa akin yung T-Rex mas okay pa rin para sa akin yung T-Rex kasi mas madali magkalat ng mutation pag meron kang T-Rex eh. Pero ano sa tingin nyo mga atit kuya, ano ba mas maganda? Yung Spino o yung T-Rex, no? Comment nyo nga sa baba ko ano ba mas maganda. So yun mga atit kuya, wala naman talaga masyadong nagbago sa laro or sa update. Naka-hype lang tayo dahil doon sa mga pa-hype ni Jandel na tawag dito. Pinapipe tayo doon si Jandel sa mga admin abuse. Siguro yun lang yung pinakamaganda lagi, yung admin abuse kasi nakakakuha tayo ng bagong mutation or mga mutation na hindi available. Okay? Pero other than that, ganito rin naman nangyayari every week. Nagdadagdagan lang ng bagong seed, nadadagdagan lang ng bagong pet. Wala naman masyadong nagbabago sa pinakalaro. Pero ito, yung dinagdag na nga tong pet mutation, sabi ko sa inyo, lahat ng may magandang mutated pet, kahit pangit pa yan, basta maganda yung mutation, mahal yan for sure. Kasi lalo na kung meron kayong ascended, ay nako, sabi ko sa inyo, papaldo kayo dyan kahit yung starfish pa yung nilagyan nyo yan. Kahit ako, kahit starfish yung ibebenta ko eh. Basta may ascended eh. Oo, diba? Ang ganda nun mga tit kuya. Yun yung pinaka nagusto ko sa update talaga, yung pet mutation. Kayo ba mga tit kuya, ano ba yung pinaka nagustuhan nyo sa update ngayon? Okay? Comment nyo din sa baba kung ano yung pinaka nagustuhan nyo, okay? Sa update na to. So mga tit kuya, kaya wala pa akong pag-giveaway, hindi pa rin kasi kiniklaim ni Kizaru tong Red Fox. Kahit anong chat ko sa kanya, hindi pa niya kiniklaim. Red Fox tsaka yung Cook Owl ba yun? Tama? Cook Owl. So hindi pa niya kasi kiniklaim. So pagbibigyan natin hanggang bukas mga tit kuya, pag hindi kinlaim, i-reroll ko tong mga to, okay?
para may manalo ulit na bago. Okay? Yun lang naman mga tit kuya, kaya wala akong masyadong pag-giveaway ngayon. Isasabay ko na rin pala kapag hindi pa rin nakuha to, isasabay ko yung bigay ni Soul. Okay, bigay ni Soul yung Black Bunny na medyo malaki, okay? Hindi ko alam kung huge na to, pero hindi naman ata, pero malaki siya eh. Di ba? Laki niya. So, sasabihin na natin yan, bali tatlo. If lang if hindi pa rin i-claim, di Kikizaru. Pero kung i-claim niya, ito lang yung sa kanya yung dalawa, okay? So, hanggang dito lang ako mga atit kuya. I hope napanood nyo kanina yung tutorial ko kung paano mapabilis yung ano dito. Ay, ano ba yan? Bakit ang stego? Ba't dapat egg na lang? Para mabilis, para makakuha ng max. Sobrang dali lang kung napanood nyo. Anong dagdag ko lang pala, nabap yung Bone Blossom. So, try nyo kunin as much as possible. Okay, tapusin nyo to. Kaya to, dalawa ulit. Okay, dalawa ulit kaya to. So, para makakuha kayo 4, no? Para ma-farm nyo and dumami shekels nyo. Okay, kasi medyo mahal yung lollipop mga tikuya. Yung lollipop is 10B each. Kaya magandang meron ko yung tabing shekels. So, ayan lang mga tikuya. Hanggang dito na lang ako. Wala na akong ibang pwedeng mapayo sa inyo. I hope mag-enjoy kayo sa update and sana match nyo yung mga gusto nyong pet. Mag-i-stay lang ulit ako sa sa Dino Egg kasi gusto ko yung Bronto compare sa Anki and mas gusto ko yung T-Rex compare doon sa Spino. Saka na yung Primal kapag nakuha ko na yung full team ng Bronto kasi mas maganda yung Bronto talaga. So yun lang mga tito, hanggang dito na lang ako. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!